Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-24 na araw ng Abril taong 2024. Kasamang buong pwersa ng News 5. Narito na mga po Frontline na balita. Ilang sasakyan at motorsiklo na bagsakan ng higit 4 na toneladang mga bakal mula sa napigtal na kable ng isang crane sa Binondo, Maynila. Isa, sugatan. Malaking tindahan ng home at construction supply sa Baliwag, Bulacan, nasunog. Mga paninda sa loob, hindi na naisalba. Dahil sa sobrang init, hilagang bahagi ng Angat River sa Norzagaray, Bulacan, natutuyot nagkakabitak na. Libo-libong kilo naman ng kamatis sa Cebu City, lumiit. Tuloy, ipinamimigay na lang ng libre kaysa pasayang. Red at yellow alert itinaas muli sa Luzon at Visayas grid. Supply ng kuryente sa Mindanao, numipis na rin. Utos ng Metro Manila Council na taasan ng multa sa illegal parking, ipinabasura ni Pangulong Bongbong Marcos. While I understand the intention behind the proposal, I've decided to prioritize discipline over penalties. Isa pang YouTube page na ginaya ang boses ni Pangulong Marcos gamit ang AI para maglabas ng peking balita, isiniwalat ng DICT. Pag-voice clone kay PBBM, sinempo raw sa balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika. Resupply mission ng BFAR para sa mga mangingisdang Pinoy sa Recto Bank, inikutan at binantayan ng mga rubber boat ng China. At sa Frontline Showbiz, management ng BINI at sibling group na BGYO umalma kaugnay sa mga lumalabas na malisyosong online posts laban sa dalawang grupo. Bumagsak ang tone-toneladang bakal sa isang construction site sa Binondo, Maynila. Sa lakas ng impact, isa ang sugatan at nahati ang isang nakaparadang sasakyan. Live mula sa Binondo, Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille. Cheryl, makikita mo rito sa aking likuran yung malaking trapal na iniharang dito sa accident site. Kahit tapos na yung pagtatanggal ng mga debris, bahagyang natagalan yung clearing operations dahil nga higit 4 na tonelada yung bigat ng bumagsak na mga bakal rito. Sa kuha ng CCTV na ito sa Barangay 294 sa Binondo, Maynila kaninang umaga, makikita ang 2 taong nag-uusap sa gilid ng kalsada nang biglang napatakbo ang lalaking nakasumbrero hanggang sa nabalot ng usok ang kalsada. Makikita rin ang isa pang lalaki nang tumakbo galing sa usok. Nagbagsakan na pala niyan ang mga bakal. Kwento ng barangay chairman, napigtal ang kable ng crane kaya bumagsak ang higit 4 na toneladang mga bakal. Singbigat yan ng 5 baka. Sa lakas ng impact, tila nahati sa gitna ang isang sasakyan. Nabagsakan din ang 2 motorsiklo at isang bisikleta. Isa naman ang nagkasugat. Bukod dyan, apektado rin ang kabuhayan ng karinderyang malapit sa accident site. Siyempre, shocking. Pero siyempre, tinignan muna namin. Pero kasi nung kumapal na yung alikabok, nagtakbuhan na kami. Ipinatigil na rin muna ang construction sa lugar. Pinastop ko sila temporarily para po makapag-giveaway tayo sa clearing operation dyan para mawala po yung mga debris, mga salamin, mga semento, mga bakal. And before ko sila i-grant ulit to resume their construction, kailangan muna nilang kausapin yung mga parties dito na affected, especially mga residente. Cheryl, iginiit ng barangay chairman na sadyang aksidente lang ang nangyari. Nakausap na rin nila yung kumpanya na nag-ooperate sa construction site at nangako ng tulong sa biktima. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Camille Samonte. Patay ang isang taong gulang na bata habang sugatan ang kanyang kapatid matapos madaganan ng malaking tipak ng bato sa ilog sa Davao del Sur. Naliligo lang noon ang mga biktima nang gumulong ang bato.
Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Nagkakagulo ang mga residenteng ito sa Sibulan River sa Santa Cruz, Davao del Sur umaga noong linggo. Gamit ang backhoe, pilit nilang inaangat ang malaking tipak ng bato. Nadaganan kasi ang magkapatid na sina Bibi Hazel, 1 taong gulang, at Angelo, 4 na taong gulang. Inabot din ng 1 oras bago tuluyang naalis ang batong dumagan sa mga bata. Buti na lang may naka-standby na backhoe sa isang bahagi ng ilog dahil may ginagawang riprap. Pero patay na ang 1 taong gulang na si Hazel nang ma-recover. Naitakbo naman sa ospital ang kanyang kapatid, pero agaw buhay ngayon. Ayon sa ina ng mga bata, galing ang pamilya nila sa simbahan at nagkayayaang maligo sa ilog dahil walang supply ng tubig sa kanilang barangay. Habang naliligo, bigla na lang daw sumigaw ang panganay niyang anak na gumagalaw ang mga malalaking bato sa gilid ng ilog. Agad daw pinatakbo ng kanyang asawa ang kanilang mga anak, pero inabot pa rin sila ng mga gumugulong na bato. Yung isa ko ikaduwa. Yung pangalawa kong anak na si Clint Angelo ay nakatakbo kaso nadapa siya. Ako naman tumakbo ako pero hindi ko na naabutan at hindi ko na nakuha si baby at naiwan na siya at doon na sila nadaganan ng bato. Ayon sa otoridad, maulan noong maligo ang pamilya sa ilog kaya lumambot ang lupa at gumalaw ang mga bato. Sa kabila ng insidente, bukas pa rin sa publiko ang ilog kaya nagpaalala na lang ang otoridad. Siguro isupervise ng mga magulang nila yung mga bata na habang naliligo, habang may mga activities sila doon sa mga sapa, isupervise nila, tingnan nila yung paligid kung safe ba. Nakaburol na sa kanilang bahay ang labi ni Bibi Hazel. Humihingi naman ng tulong pinansyal ang pamilya. Kailangan kasing operahan ang paa ni Angelo na halos nadurog dahil sa matinding pagkakadagan ng malaking bato. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nawalan ng kuryente sa 150 bahay sa Quezon City kagabi matapos pumutok at magliyab ang mga kawad ng kuryente. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Ala, sunog. Yan na. Yeah. Nagmistulang fireworks display ang paputok ng mga kawad ng kuryente sa barangay Apolonio Samson sa Quezon City kagabi. Sunod-sunod ang nakitang pagputok ng mga kawad. Nakunan din ng CCTV ang pagkislap ng mga kable. Ang ilang residente napalabas sa kanilang mga bahay. Iniwasan naman ito ng mga motorista. Binombahan ng fire extinguisher nang magliyab ang poste. Pag ganitong panahon na sobrang init, hindi talaga maiiwasan. Nagtitrip yung ating mga kable, no? Kasi lahat ay gumagamit ng mas marami pang appliances sa sobrang init. Dahil sa mga nagputukang kawad, brownout sa 150 bahay. Sobrang init ka po, tapos may pasok pa kami bukas. Tapos ganitong sitwasyon, hindi kayo makatulog. Wi-Fi ganito. Tapos mayroon kaming yung dechargeable na electric pa na maliit. Hindi na. Yun lang ginagamit namin. Ang ilan sa kanila tumambay sa labas ng bahay o nakitulog sa kaanak. Si Pip sa loob ng sasakyan, piniling magpalamig. Mahirap matulog eh. Kaya nagpapalamig man lang dito sa kotse, nagre-recharge ng lamig para pagkapasok doon sa bahay, hindi na masyado mainit. Ayon sa Meralco, nagkaproblema ang mga kable kaya pumutok ang fuse ng transformer. Dahil daw yan sa hinihinalang overloading, dulot ng mainit na panahon. Mag-aalas 4 na ng madaling araw nang magkaroon ng kuryente sa lugar. Sa San Jose del Monte, Bulacan naman, tumabingi ang 3 poste ng kuryente sa Skyline Road, Barangay Santo Cristo. Nangyari yan sa kasagsagan ng malakas na ulan kahapon. Bumagsak din ang ilang kable ng kuryente. Kaya ang resulta, brownout din. Si Aling Crescencia, hating gabi na pero nasa labas pa rin ng bahay dahil sa init. Mabas kami kasi nagkakagulo na yan. Ang hirap po ng yung walang kuryente kasi may baby pa kami. 100 bahay ang apektado ng brownout. Natagalan din bago bumalik ang kuryente dahil kinailangang palitan ang pumutok ng transformer. Paliwanag ng Meralco, tumagilid ang mga poste dahil sa paglambot ng lupa bunsod ng malakas na ulan. Patatatagin daw ng Meralco ang kinatatayuan ng mga poste ng kuryente. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Nilamon ng sunog ang buong warehouse ng isang kilalang tindahan ng mga home at construction supplies sa Baliwag, Bulacan. Sa tindi ng sunog, bumigay pati kisame ng gusali. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez.
Nabalot ng makapal at maitim na usok ang buong gusali ng malaking tindahan ng home at construction materials na ito sa may BRT Highway sa Baliwag City, Bulacan matapos masunog kaninang umaga. Mula sa himpapawid, kitang-kita ang pinsala ng sunog. Halos lamunin ng usok at apoy ang buong warehouse. Ang ibang bahagi ng bubong, tuklap na. Puro light materials ang laman ng warehouse gaya ng mga panindang pintura at mga kahoy. Kaya mabilis kumalat ang apoy na agad inakyat sa ika-4 na alarma. Sabi po nung manager, nakarinig daw sila ng parang pumutok dun sa may electrical section. And then pagtingala daw nila, nakita nila yung duct ng aircon, malayo na yung ginapang na apoy. Sa cellphone video namang ito, halos mabalot din ng usok ang kalsada sa tapat ng warehouse. Ang maitim kasing usok galing sa nasusunog na warehouse, umabot din sa mga kaharap na establishmento. May mga sumabog sa part dito banda. Tapos po, yung usok talaga niya sobrang dark na. Kung hindi kasi nila binasag yung glass, baka lahat ng glass sumabog din. Amoy talaga siya yung mga materials, chemicals, paint, yung mga ganun. Lahat ng mga materials sa loob, amoy niya. Yung amoy niya talagang mabaho. Sa loob naman ng mismong warehouse, wala nang naisalba sa lahat ng nakaimbak na paninda sa loob. Sa tindi kasi ng sunog, bumaksak na ang kisame ng warehouse. Nahirapan naman makapasok ang mga bombero dahil sa toxic smoke o nakalalason na usok mula sa mga nasunog na kemikal sa loob. Inabot pa hanggang alas 2:30 ng hapon bago tuluyang nakontrol ang sunog. Wala namang naitalang nasaktan o namatay sa insidente. Combustible materials yun. And then, syempre pag paint, hindi mo naman pwedeng patayin basta-basta ng tubig yan. Matagal talaga. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sa pool sa CCTV ang pagtangay ng isang lalaki sa nakaparadang motorsiklo sa Sampaloc, Maynila. Nagpalit pa nga ng damit ang suspect bago niya tinangay ang motor. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Naglalakad ang lalaking ito sa Maria Cristina Street, Sampaloc, Maynila nang masapul sa CCTV bandang alas 4 ng madaling araw nitong Huwebes. Nakasuot siya ng jersey, may sling bag at may daladalang puting plastic bag. Maya-maya, gumilid siya sa kanto saka umupo. Makalipas ang ilang minuto, naglakad siya pabalik. Pero kapansin-pansing iba na ang suot ng lalaki. Binalikan niya ang isang nakaparadang motor at itinulak ito na parang siyang may-ari. Ang kaso, hindi pala kanya ang motorsiklo. Ayon sa biktima, itinulak ng magnanakaw ang motor ilang metro palayo mula dito sa kanyang parking. Tingin niya yan ay para hindi magising ang mga residente at tuluyan nitong matangay ang motorsiklo. Sa kopya ng CCTV ng may-ari ng motor na si John Villarreal, nahagip kung saan umupo ang suspect bago ang pagnanakaw. Huli na raw nang madiskubre ni Villarreal na nawawala ang kanyang motor. Bandang 5:30, nagising po yung mama ko. Yun nga, sumigaw na po siya na yung motor ko daw po wala na po dito. Sa bilis ng suspect na paandarin ng motorsiklo, tingin ng mga taga-barangay. Sanay na po yan kasi po ang galing po ng ginawa niya. Nakikita po sa video, kaya niyang magpaandar ng ganyan. Marami na po siguro nanakaw to. Nanghihinayang ngayon ang may-ari ng motor dahil ilang buwan pa lang ang nakalilipas nang matapos sulugan ang motor. Gamit pa naman niya ito sa pagpasok sa eskwela. Una ko pong inisip agad yung mama ko kasi po yung dun. Naghihirap ng 3 taon para makash po yung motor po na yun. Inulugan po ng nanay ko ng 3 years. Kaya umabot po halos ng almost 100,000. Pinaghanap na ng barangay ang magnanakaw na posibleng dayo lang daw sa lugar. Mas pinaigting na rin daw nila ang pagronda ng mga tanod matapos ang insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Milyong-milyong pisong halaga ng iligal na vape products ang nakumpiska sa Baclaran, Parañaque. Para hindi mabisto, pinagpanggap pa itong milk tea shop na malapit sa eskwelahan. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulencio. Kunwaring milk tea shop, pero vape shop pa lang establishmentong ito sa Baclaran, Parañaque kahapon. Kahon-kahong illegal na vape products ang nasamsam sa pagsalakay ng mga tauhan ng pinagsanib na puwersa ng Department of Trade and Industry at PNP. Nagkakahalaga yan ng halos 25 million pesos. Nabistong brand ng mahigit 400 kahon ng vape products na ibinibenta rito ay yung brand na sinuspinde ng DTI,
ang Flava Vape. Mula po nung sinuspinde yung trading ng DTI, March 15 po yun nung nilabas po namin yung order. Ang parang lumalabas na modus na nila, ganyan gumagamit po sila ng mga bahay, residential houses para imbakan ng kanilang mga produkto. Nilabag umano ng Flava Vape ang paggamit ng flavor descriptor na nakakahikayat daw sa mga kabataan na mag-vape. Napag-alaman ding 20 metro o walking distance lang ang ni-raid na vape shop mula sa Baclaran Elementary School. Malinaw na paglabag yan sa vape law kung saan nakasaad na dapat 100 metro o lagpas pa ang layo ng mga vape shop mula sa mga eskwelahan. Ang mga lumabag, pagmumultahin ng 100,000 piso hanggang 400,000 piso at pwedeng makulong ng hanggang 3 taon. Bukod pa riyan, napag-alaman pang walang permit ang naturang establishmento para magbenta ng milk tea lalo na ng vape. Walang inarestong mga otoridad pero binigyan nila ng notice of violation ang mag-asawang Chinese na may-ari ng naturang establishmento. Kinakasana ang reklamong isasampa sa mag-asawa at sa kanilang caretaker. Dadalhin naman sa Fair Trade Enforcement Bureau ang mga nakumpiskang vape product. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Inilahan ng isang empleyado ng sinalakay na Pogo Company sa Bambantarlac na dumanas sila ng torture kapag hindi naabot ang kota sa pambubudol. Biktima din daw ng human trafficking ang ilan sa mga empleyado. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa pag-inspeksyon ng mga otoridad sa Pogo Hub ng Sunyan Technology sa Bambantarlac, humarap sa media ang isang Chinese at isang Vietnamese na biktima umano ng human trafficking at torture. Kwento nila, isinama sila ng kanilang mga kababayan sa Pilipinas bilang mga turista. Pero pagdating nila rito, hindi naman sila namasyal, kundi dumiretso sa Pogo Hub. Sa pilitan silang pinagtrabaho para mambudol sa mga cryptocurrency at lab scam operation ng Sunyan Tech. Mayroong kota na kapag hindi naabot ay may katumbas na parusa. He will punish us and then like pumping or anything. And then sometimes we will like didn't hit the quota. And then we will stand outside and then just in the sunlight downstairs and then until maybe few hours there. Ang mga ganyang kwento ang gustong paimbestigahan ni na Senator Sherwin Gatchalian at Risa Hontiveros na kasamang nag-inspeksyon kanina sa Pogo Hub. Kasama ang News 5, ipinasilip ang lugar kung saan ginagawa umano ang pangiskam. So unang pagkakataon, ipinasilip ng PAOCC ang lugar na ito kung saan daw nagaganap yung operation ng lab scam at cryptocurrency scam. Nakita pa nga natin yung mga SIM card na ginagamit sa operation at mga script na ginagamit ng mga call center na nakasulat sa Vietnamese at mga Chinese. Nakita rin namin ang villa ng mga Chinese operator na nahuli sa raid noong March 13. Meron ding mga sasakyang kinumpiska at ang isa sa mga yan ay nakapangalan kay Bamban Mayor Alice Go. Kaya panawagan ng 2 senador, isa ilalim sa preventive suspension ang alkalde. Tumanggi muna magbigay ng pahayag sa News 5 si Mayor Go. Pero sa eksklusibo kong panayam noon sa alkalde, itinanggi niyang sangkot siya sa operasyon ng Pogo. Ipatatawag si Mayor Go sa pagdinig sa Senado tungkol sa mga Pogo operation. Pinasasagot din ni Senator Gatchalian ng PAGCOR, kaugnay ng umano'y kapabayaan sa mga iligal na operasyon ng Pogo sa Pilipinas. Bakit nakalampas ang human trafficking? Bakit nakalampas ang crypto scam? Bakit nakalampas na almost 600 na mga katao, 400 of which foreigners, na nakapasok dito na walang papeles? Dahil kung mag-ooperate ka ng Pogo, kailangan meron kang yung tinatawag nila OGL, yung Employee's License sa PAGCOR. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. 30 lugar sa bansa ang nasa danger zone dahil sa matinding init. Sa forecast ng Pag-asa, pinakamataas ang heat index o damang init ngayong araw sa Central Bicol State University of Agriculture sa Pili, Camarines Sur na pumalo sa 46 degrees Celsius. 45 degrees naman sa Dagupan City, Apari, Cagayan, San Jose Occidental Mindoro at Puerto Princesa at Aborlan sa Palawan. 44 degrees Celsius naman sa Naiya sa Pasay, Tuguegarao City at G1 Eastern Samar. 43 degrees Celsius naman sa Science Garden, Quezon City, Sangli Point, Cavite at ilan pang lugar sa Northern Luzon at Visayas. Nasa danger zone din sa 42 degrees Celsius ang Isabela State University, Iba, Zambales, Baler at Kasiguran sa Aurora, pati na rin ang Ambulong sa Batangas at Alabat, Quezon. Ganyan din ang init sa Daet, Camarines Sur at 5 pang lugar sa Visayas.
Sa tindi ng init, higit 100 na sa lungsod at munisibalidad ang nasa state of calamity. Halos 4 na bilyong piso na ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Pinapos na naman sa supply ng kuryente ang Luzon at Visayas grid kaya nag-red alert. Red alert sa Luzon ng 1 oras simula alas 3 ng hapon kanina. Manipis naman ang reserbang supply ng kuryente hanggang alas 10 ngayong gabi kaya nag-yellow alert sa malaking bahagi ng rehiyon. 7 oras namang nasa red alert ang Visayas grid na tatagal hanggang alas 8 ng gabi. Nasa yellow alert naman ang grid hanggang alas 9 ng gabi. Manipis din ang reserbang supply ng kuryente sa Mindanao kaya nag-yellow alert kaninang alas 10 ng umaga pero nilift din yan agad ngayong hapon. Nakiusap naman ang Meralco sa malalaking kumpanya na mag-deload nang makabawas sa demand sa kuryente para hindi mag-brownout. Nagbabala ang ilang eksperto na posibleng mas makakalala pa sa sitwasyon sa EDSA ang planong exclusive motorcycle lane. Hati naman ang opinyon dito ng mga motorcycle rider. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Ganito ang karaniwang eksena sa EDSA. Dahil sa mabagal na usad ng mga sasakyan, ang mga motorsiklo lusot dito, lusot doon. Ang iba sa bike lane pa dumaraan. Ayon sa Department of Transportation, nasa 170,000 na mga motorsiklo ang dumadaan sa EDSA araw-araw. At para sa kaligtasan ng mga rider at bilang solusyon na rin sa mabigat na daloy ng trapiko, plano ng DOTR na maglagay na ng exclusive motorcycle lane. Yung kasalukuyang bike lane ay palalaparin kasi merong natin ng kalahating lane. So what if yung kalahating lane na yun isakop na noong bike lane at ito ang magiging motorcycle and bicycle lane. So dalawa na ang pwedeng gumamit noong lane na yun. Pabor dito ang ilang mga nagmamaneho ng private cars. Kung wala silang designated na area, nagkakanya-kanya kung saan-saan lumulusot yan. Kaya natatapakan sila ng truck o bus. Pero ang mga mismong rider, hati ang opinyon. Mas maganda po yun, ma'am, para disiplinado po. Kung sa akin po hindi. Technically kasi hindi naman po ganun kalaki yung kinukuha na space ng motor. Para naman sa grupong Motorcycle Rights Organization, mas mainam na pagtuunan na lang ang istriktong pagpapatupad ng mga kasalukuyang batas trapiko kaysa ipilit ang motorcycle lane. Pag motor lumabas sa linya, huli. Pag ibang sasakyan ginamit yung lane or bumabad sa lane, let's say excusable yung e-exit, okay? Fine, you're leaving EDSA or you're leaving Commonwealth. Pero pagka ginamit yung lane, binabaran, doon nagsakay, doon nagbaba, like what the PUVs are doing in Commonwealth, hindi naman hinuhuli. So, there's a problem right there. Pangamba rin ng transportation expert na si Engineer Rene Santiago, mas makasasama pa ang motorcycle lane. Kung mas maraming motorcycle user at nilimitahan mo sila sa isang daan, lane na mahigpit, sila ang babagal. Pagsamahin na lang sa bicycle lane. Kasi yung bicycle lane, for all intents and purposes dyan sa EDSA, useless. Halos wala naman hong bisikleta. Isa sa mga nagsusulong ng motorcycle lane sa EDSA, si One Rider Party List Representative Bonifacio Bosita. 2023 pa raw nang magsulat siya sa kalihim ng DOTR para ipanawagang ipatupad ito. Given, andyan na yung number of vehicles, yung volume. At kumbaga po, ang intention na lang natin, maisaayos para yung buhol-buhol na trapiko at itong aksidente ay kung hindi man mapigilan, ay mapigilan yung mataas na bilang. Una nang nagpahayag ng pangamba sina Senate Committee on Public Services Chairperson Grace Poe at Senator Nancy Binay sa plano ng DOTR. Giit ni Poe, dapat actual data at hindi puro eksperimento ang basehan para maiwasan ang kalituhan sa napakagulo na ngang mga kalsada. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Susunod, mga barko ng China pinalibutan at minanmanan ang resupply mission ng BIFAR sa Recto Bank. Bahagi ng Angat River sa Norzagaray, Bulacan natutuyot nagkakabitak-bitak na dahil sa sobrang init.
At mga opisyal ng PNP, kinausap na umano ng ICC kaugnay sa drug war probe nito ayon kay dating Senador Antonio Trillanes. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Kinausap umano ng International Criminal Court ang 50 aktibo at dating opisyal ng PNP ayon kay dating Senador Antonio Trillanes. Kaugnay raw yan sa reklamong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagugat sa war on drugs. Sinabi ni Trillanes na nakatanggap siya ng impormasyong kinausap ng ICC ang mga opisyal ng PNP na sangkot sa kaso. Karamihan daw dyan ay mga senior officials. Dagdag pa ni Trillanes, kung hindi raw makikipagtulungan ang mga pulis, posible silang ang maging suspect. Pagbabawalan din silang lumabas ng bansa. Maaari rin silang arestuhin ng Interpol. Ang ibig sabihin po niyan ay lumalawak na yung investigation at hindi lang mga principal actors na yung iniimbestigahan. Ngayon kung magko-cooperate naman sila, meron silang pagkakataon ma-exonerate doon sa kaso na yan. Hindi naman kinumpirma ng PNP ang pagbubunyag ni Trillanes tungkol sa mga kinausap na PNP officials. Pero susunod lang daw sila sa sasabihin ng gobyerno tungkol sa investigasyon ng ICC. Git pa ng PNP, umiiral ang judicial system sa ating bansa. Ang PNP naman po ay magmula po na nagkaroon po ng investigation ay we coordinated at tumulong po tayo sa pag-iimbestiga. Meron po tayong mga korte na po pwede pong duminig kung meron man pong mga pang-aabuso at mga irregularidad sa hanay po ng PNP. Yun po ang gagawin po ng PNP, pagpapasakop po tayo sa jurisdiction po ng Pilipinas. Ikinatuwa ni Vice President Sara Duterte ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya palitan bilang Education Secretary. Sa isang pahayag, pinasalamatan ni Duterte ang Pangulo para sa kanyang patuloy na pagtitiwala. Una nang sinabi ng ilang mambabatas na dapat pagbitiwin na si Duterte sa gabinete sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Vice at ni First Lady Liza Araneta Marcos. Hindi na raw kasi nagkakasundo ang Vice President at pamilya Marcos. Pero ayon sa Pangulo, wala siyang nakikitang rason para palitan si Duterte. Tinutugis na ng mga operatiba ang nasa likod ng mga naglipa ng Pineking video kung saan pilit ginagaya ang boses ni Pangulong Bongbong Marcos. Babala ng mga otoridad, may kalalagyan ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon na dinadamay pa ang Pangulo. Narito ang report. Mismong Department of Information and Communications Technology o DICT ang nababahala ngayon sa naglipa ng pineking mga content online na gumagaya sa boses ni Pangulong Bongbong Marcos. Kanina, mismong si DICT Undersecretary Jeffrey D. ang nagpakita sa media ng panibagong video sa YouTube na kung pakikinggan, parang si PBBM mismo ang nagsasalita. Binigyan ko na sila ng pahintulot na gawin ang nararapat kung sakaling umatake ulit ang China sa ating dagat. Sabi ko sa ating mga magigiting na sundalo, gumanti sa China kung kinakailangan. Ang boses na yan, peke. In-upload ang video noong April 20 sa YouTube channel na Kamayad TV na may mahigit 12,000 subscribers. Yung title pa lang maliwanag na. May deception na agad. But this one kasi has a message. A message saying that we are on war footing, which we clearly would state we are not. Sa isang pahayag naman, una nang pinabulaanan ng Presidential Communications Office o PCO ang mga kumakalat na video kuno ng Pangulo na nagdedeklara ng gyera. Paglilinaw ng PCO, walang ganyang direktiba ang Pangulo. Deepfake lang daw ang mga ito na minanipula lang sa pamamagitan ng Artificial Intelligence o AI. Kaya ang DICT nakikipag-ugnayan na sa YouTube para mabura ang video. Dito mo makakalata na mukhang hindi lang siya. There seems to be a pattern of trying to make this news persistent. Tingin naman ng National Security Council o NSC, may kaugnayan sa balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika ang paglitaw ng mga deepfake video.
They think that these balikatan exercises as a prelude to war, kaya may mga deep fake videos na lumalabas. Lahat po ito seeks to manipulate the information environment. Nakatakda ng imbestigahan ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation ang mga deepfake video. May paraan din daw para matukoy kung sino ang nasa likod nito. We'll have to communicate with YouTube kanino yung account. An account would definitely have some sort of authentication mechanism, like a mobile phone and a email address. And because we already have a SIM card registration act, then it's a matter of identifying who the owner of that mobile number is. No? Babala naman ng DICT sa mga nasa likod ng deepfake videos. Pwede silang kasuhan ng paglabag sa cybercrime law. Nananawagan din sila sa publiko na maging makilatis sa mga nakikita online at huwag nang i-share ang mga maling impormasyon. Dumepensa ang transport group na Manibela matapos silang kasuhan ng Quezon City Police District. Kaugnay pa rin ito sa ikinasang transport strike kontra PUV modernization. Ay kay Manibela Chairman Mar Balbuena, ginit lang nila ang kanilang karapatang magtipon at karapatang magpahayag ng saloobin at ginawa nila ito sa mapayapang paraan. Kahapon naglabas ng video ang Quezon City Police District na nagpapakita ng pagkalampag ng mga nagpoprotesta sa isang police mobile. Git pa ng QCPD, perwisyo sa kalsada ang ginawang rally. Naharap ngayon ang mga miyembro ng Manibela sa 3 counts ng paglabag sa Public Assembly Act, alarm and scandal, resistance and disobedience at direct assault upon an agent of person in authority. Dagdag pa ng QCPD, wala ring permit ang kilos protesta. April 15 at 16 ang magtigil pasada at magkilos protesta ang Manibela at iba pang transport group bilang pagtutol sa jeepney consolidation. Pasada na tayo ng mga maiinit na showbiz balita this Wednesday. Literal, bawat araw mas masaya para sa nation's girl group na BINI. Ang kanila kasing hit song na Pantropiko, #1 na ngayon sa music chart ng Billboard Philippines. Bukod sa awiting yan, top 4 din ngayon sa charts ang kanilang latest single na Salamin Salamin. Kung sa Spotify Philippines naman ang usapan, naungusan na ng Pantropiko ang Pink Venom ng K-pop powerhouse na Blackpink para sa record ng highest single-day streaming peak for a girl group. Ang mga milestone na ito na-achieve ng BINI matapos mas-sold out ang kanilang upcoming concert na BINIverse. Speaking of BINI, umalma na rin ang management ng BINI at ang kanilang sibling group na BGYO kaugnay sa mga lumalabas na malisyosong post online laban sa dalawang grupo. Ayon sa kanilang legal counsel sa Star Magic, malinaw na paglabag sa mga batas kontra cyberbullying at anti-libel ang mga mapanirang post sa kontra BINI at BGYO. Nakahanda naman ang Star Magic na magsampa ng mga kasong kriminal laban sa mga basher at mga nagpapakalat ng mga walang basihang chismis. Bago ang pahayag na yan, nauna nang nagtrending online ang hashtag #ThisBandBGYO dahil naman yan sa mga usap-usapang sangkot ang ilang miyembro nito sa ilang cheating issues. Ang BINI, nadadamay naman ng makitang ilang miyembro sa birthday celebration ng isang BGYO member. Sumailalim naman sa isang medical procedure para sa kanyang puso ang celebrity surfer at mister ni Andy Eigenman na si Philmar Alipayo. Sa Instagram stories ni Andy, sinabi niya noong Lunes ay kinailangan mag-transesophageal echocardiogram o TEE si Philmar. Dito, sinilip ng masinsin ang puso ni Philmar dahil naman ito sa nakita noong congenital heart defect sa kanya. Naging maayos naman ang kinalabasan ng procedure. Bago nito, nauna na nilang ibinalita na ipinagpaliban nila ang kanilang kasal ngayong taon matapos pumanaw ang ina ni Andy na si Jacqueline Jose noong nakaraang buwan. Susunod, Iloilo City nakakaranas ng krisis sa tubig dahil sa matinding init. 1 milyong pisong halaga ng kamatis na hindi na lumaki dahil sa El Nino, pinamigay ng libre. At Masungi G Reserve, itinangging may mga resort sa loob ng protected area. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Samantala, naging bato pa ang halos 1 milyong kita na sana ng mga magsasaka sa Cebu City. Ang mga tanim kasing kamatis pinaliit ng El Nino, kaya imbes na ibenta, ipinamigay na lang. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Abala sa pag-aning ng mga kamatis sa mga magsasaka dito sa Barangay Sudlon sa Cebu City. Aabot sa 15,000 kilong kamatis yan na katumbas ng 1 milyong pisong kita. Pang-export sana ang mga yan. Yun nga lang, ang mga kamatis na dapat ay sinlaki ng bola ng golf, ganito ang itsura ngayon. Naging sinlaki ng holen o yung 20 pesos na barya. Epekto yan ng El Nino o sobrang init, kaya natuyot ang lupa at kinulang sa tubig ang mga tanim ng kamatis. Ang mas masakit, parang nagpagod lang sa wala ang mga magsasaka. Di na talaga namin makuha ang puhunan ng agastos namin. Ipinamigay na lang namin sa mga tao para mapakinabangan. Dahil hindi na ito mabinta kung dadalhin pa namin sa merkado dahil napakaliit. Para hindi masayang ang mga nabansot na kamatis, ipinamigay na lang ito ng libre. Pabor naman yan sa mga residente na dumayo mula sa ibang bayan para lang sa libreng kamatis. May nagsabi sa akin na may libreng dito, pamigay na kamatis. Kaya ginrab ko na yung pagkakataon na makakuha ng kamatis. Pang dito, malaking bagay din sa amin to, pang ulam. Kung ang mga nakalibre ng kamatis natutuwa, problemado naman ang mga magsasaka dahil nalugi na nga, wala pang makain. Bukod sa mga nagtatanim ng kamatis, apektado rin ang iba pang mga taniman ng gulay at mga nagtatanim ng bulaklak. Maglalaan naman daw ang lokal na pamahalaan ng 17 million pesos na pondo para ipantulong sa 11,000 magsasakang apektado ng El Nino. Kamakailan isinailalim sa state of calamity ang 28 barangay sa Cebu City dahil sa El Nino. Nagdeklara na rin doon ng water crisis. Nauna nang inaprubahan ng LGU ang 85 million pesos na pondo para pambili ng water tanker. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Natutuyo na ang hilagang bahagi ng Angat River sa Norzagaray, Bulacan dahil sa matinding init. Kita sa mga larawan na nagkabitak-bitak na ang lupa sa parte na dating naaabot pa ng tubig. Malaking pasakit ito para sa mga katutupong dumagat na nakaasa ang kabuhayan sa pangingisda sa ilog. Wala na raw silang mahuli dahil mababaw na ang ilang bahagi ng ilog at wala nang pumupuntang isda. Inaabot na rin ng 3 oras ang dating 2 oras lang na pagtawid ng mga residente sa ilog gamit ang bangka. Nadagdagan na kasi ng 1 oras na paglalakad sa natuyong bahagi ng ilog ang kanilang biyahe. Kulang na rin ang supply at natutuyo pa ang mga pinagkukuhanan ng tubig sa Iloilo City dahil sa epekto pa rin ng El Nino at tindi ng init. Ayon sa local government, halos 20% na lang ng kanilang populasyon na nakatira sa 25 barangay ang nasusuplayan ng tubig. Karamihan sa kanila ay sa tubig balon na lang umaasa. Pero ang isa sa problema, natutuyo na rin ang mga ito. Itong Lunes, isinailalim na sa state of calamity ang Iloilo. At sa ngayon ay naghahanda ng LGU para tugunan ang water shortage gamit ang 12.5 million pesos na calamity fund. Upon our investigation, most of the shallow wells have dried up. Iloilo has not experienced rainfall for the past 3 months. So we are officially in a drought. Itinanggi ng pamunuan ng Masungi Geo Reserve na may tinayo silang mga resort sa naturang protected area. Sinabi yan ng Masungi sa gitna ng mga akusasyon na naniningil umano ng entrance fee sa lugar para makapasok sa resort. Paglilinaw nila, ang entrance fee ay para lamang sa mga hiker at inilala nito sa reforestation. Nauna rin nilang hinamon ng DNR na pumunta mismo sa Masungi para makumpirma ang mga umano'y resort. Sa kabila nito, may mga resort na natagpuan malapit sa protected area. Bukas pa rin daw ang mga ito kahit na walang titulo. Tagal na nating tinutulak na magkaroon ng maayos na enforcement laban sa mga to, lalo pat tingin na actually yung tubig sa lugar na yan, no? Tapos yung komunidad yung nawawala ng tubig tuwing summer kapag kinukuha ng mga resorts yung tubig sa lugar. What's up mga kapatid? Napabilib sa potensyal ni Trisha Tubu si superstar CC Rondina sa laban ng Farm Fresh Foxes at Choco Mucho Flying Titans.
Umabot ng 5 sets ang laro pero nanalo pa din sa dulo ang Titans 25-15, 25-16, 21-25, 21-25 at 15-12. Nagpakawala si Rondina ng 29 points pero nagpakitang gilas din si Tubu sa kanyang career high, 32 big points. Nahusayan si Rondina sa taas ng talon at competitiveness ni Tubu. Nag-hope din si Sisi na tumuloy-tuloy ang improvement ni Tubu dahil quote-unquote sobrang promising siya sa position niya. Sa tennis naman, nakuha ni Alex Ayala ang kanyang pinakamalaking panalo sa kanyang young pro career pagkatapos magwagay sa WTA Mutua Madrid Open. Nagpakita ng matinding composure at poise ang 18-year-old at tinalo ang world number 41 Lisha Churenko ng Ukraine 2-6, 6-4, 6-4. Pagkatapos ng bad start sa opening set, dumiin si Ayala sa second and third para ipakita ang kanyang tapang at lakas ng loob. At dahil sa panalo, makakatapat ni Ayala si World 27th Sorana Cirstea ng Romania sa second round. Congrats Alex, proud kami sa'yo as always. Huwag kayong alis, torch pa tayo mamaya. Susunod, pagtataas ng multa sa illegal parking ng hanggang 4,000 piso sa Metro Manila, ibinasura ni Pangulong Marcos. Aso nalapdos sa mga talampakan dahil sa sobrang init sa Quezon City. At ang makapigil hiningang pag-rescue sa lalaking natrap sa loob ng gusali sa Peru. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. At binantayan ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard ang resupply at patrol mission ng BFAR sa Recto Bank. Nangyari yan sa gitna ng pamamahagi nila ng libreng diesel sa mga Pilipinong mangingisda roon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Bumungad ang mga barko ng Chinese Maritime Militia sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang nagsasagawa ng resupply at patrol mission sa Recto Bank nitong April 20. Gihamak na mas malaki ang mga barko ng China kumpara sa sinasakyan naming barko ng BFAR. Nasa 16 na militia vessels ang namataan sa Recto Bank na pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pero kahit may mga Chino sa lugar, tuloy pa rin ang BFAR sa pamamahagi ng libreng krudo sa mga Pinoy na mangingisda roon. Bukod sa militia vessels, bantay sarado rin ang China Coast Guard. Hindi man ito lumapit at nagsagawa ng dangerous maneuvers, nagbaba naman sila ng rubber boat sa kayang mga tauhan ng CCG. Inikutan at minanmanan ng mga Chino ang mga Pilipino sa sarili nating EEZ. Nakuhanan din ng BFAR ang paglapit ng rubber boat na ito ng CCG sa isang militia vessel. Sa mga larawang ito, makikitang bumaba pa ang tauhan ng CCG. Sinabi na noon ng Philippine Coast Guard na may ugnayan ng CCG sa mga Chinese militia vessel. Mga ganong bagay po ma'am sa CMM and Coast Guard, Chinese Coast Guard ay may connection naman din po sila sa isa't isa po ma'am. Inabot naman ng 2 araw ang pamamahagi ng tig 1,000 litro ng diesel sa 24 na bangka ng mga Pinoy na mangingisda. Kabilang sa mga nakatanggap si JR, mula pa raw sila sa Lapu-Lapu City, Cebu. Oo, malaking tulong na yan sa amin sir, kasi mahal yung sir, yung bibilihin ngayon. Oo. Malaking tulong na rin yan sa amin. Para makabuhay sa mga pamilya namin. Kahit hanap buhay ni JR ang pangingisda, hindi niya na raw gugustuhin ito rin ang gagawin ng kanyang mga anak. Kung ikaw papipiliin sir, anong gusto mo sa mga anak mo sir? Paaralin na mabuti sir para hindi makatulad namin sir. Kasi parang mahirap rin dito sa dagat sir. Ang mga mangingisda sa Rosal Reef namomroblema rin dahil nawawala ang ilan nilang nilatag na payaw. Ito sa mga payaw na inilatag ng mga mangingisda mula Quezon, Palawan sa bahaging ito ng Recto Bank. Ayon sa kanila, malaki yung tulong ng mga payaw para maparami ang kanilang mga huling isda. April 4 nang ilatag nilang 10 payaw. Pero nang balikan namin ito kasama ang BFAR, makalipas ang 2 linggo, 6 na payaw na lang ang natira. Nagsisilbi itong tahanan ng mga maliliit na isda na nakakaakit sa mga malalaking isda. Hinala ng mga mangingisda, pinutol ng mga barko ng China ang mga payaw. Hindi naman basta-basta mapuputol yung payaw sir kung hindi nasabitan ng kanilang long line. Inaalam pa ng BFAR kung sadya nga bang pinutol ang mga payaw.
Mula Recto Bank sa West Philippine Sea, nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Pinag-aaralan na ng PNP ang mungkahing tuluyang bawiin ang lisensya ng mga baril na hawak ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero ang pastor na pugati na ngayon ay hindi pa rin mahagilap. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Pirma na lang ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang kulang para tuluyan ng mabawi ang License to Own and Possess Firearms o LTOP ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Kasunod yan ng naging rekomendasyon ng PNP Firearms and Explosives Office o FEO na ipawalang bisa ang lisensya ni Kibuloy. Ibig sabihin, kapag naaprubahan, hindi na pwedeng humawak at magmay-ari ng anumang baril ang pastor. Alam po natin yung isinampa pong kaso laban po sa mga akusado carries ay lifetime imprisonment o capital offense. So dito po siya magfo-fall. Henceforth, ang Firearms and Explosive Office po ay nagrekomenda para i-revoke at i-cancel po yung license to own and possess firearms and registration of firearms. Sa isa namang text message, sinabi ni PNP Chief Marbil na pinabubusisi pa niya ang legalidad ng rekomendasyon bago pirmahan. Malinaw naman po na may basehan po itong recommendation po ng FEO. And hopefully within the week po ay lalabas po yung approved decision po ng ating PNP. Sa ngayon, wanted si Kibuloy sa mga kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking. Ito ang naging basehan ng rekomendasyong bawian siya ng lisensya. Base sa records ng PNP, 19 na baril ang nakarehistro sa pangalan ng pastor. Sa oras na ma-revoke ang LTOP ng pastor, ituturing na itong loose firearms at kailangang isuko sa loob ng 6 na buwan. Once nilabas itong kanilang recommendation, this will apply not only in the case of Pastor Kibuloy and one other, magiging precedent na po ito doon sa mga individual judicial entity na may kaparehong kaso. Bagamat nagmamay-ari ng ilang baril, hindi pa rin naman tinuturing na armed and dangerous ng PNP si Kibuloy. Dahil wala naman daw siyang record ng anumang karahasan. Sa ngayon, puspusan pa rin ang paghahanap ng mga operatiba kay Pastor Kibuloy. Wala namang indikasyong nakalabas na siya ng bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Ibinasura ni Pangulong Bongbong Marcos ang utos ng Metro Manila Council na itaas sa 4,000 piso ang multa para sa illegal parking. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Araw-araw na lang nasakit sa ulo ang mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila. Isa sa mga itinuturong dahilan dito, ang mga motoristang iligal na nagpapark sa mga gilid ng kalsada. Kaya inilabas ng Metro Manila Council ang Joint Circular No. 1 na nagtataas ng multa para sa illegal parking sa 4,000 piso mula sa kasalukuyang 1,000 piso. Pero ibinasura ito mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. While I understand the intention behind the proposal, I've decided to prioritize discipline over penalties. Ang bagong Pilipino ay disiplinado. By focusing on individual responsibility, we can create long-lasting solutions to our traffic challenges. Wala pang sagot ang MMC sa pagtabla ng Pangulo sa mas mataas na multa. Pero ang Metropolitan Manila Development Authority sinabing susundin nito ang direktiba ng Pangulo. Bago nito, nauna na ring tinabla ni PBBM ang pagpaparusa sa mga light electric vehicles na dumadaan sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Nag-utos ang Pangulo ng 1 buwang palugit o grace period bago maningil ng multa at i-impound ang mga e-bike at e-trike ng mga pasaway. Pero muling nilinaw ng MMDA na hindi ibig sabihin na hindi na sila paparahin kapag dumaan sila sa major roads. Pinagsasabihan sila at itinataboy pa rin sa kalsada at nire-remind na bawal pa rin silang dumaan doon sa mga major thoroughfares na nakalagay at nakasaad doon sa ating Metro Manila Council Resolution. Isa rin sa mga tinitingnang solusyon sa mabigat na trapiko sa EDSA ang paglalagay ng exclusive motorcycle lane. Nariyan din ang ideyang ipasok sa bike lane ng mga motorsiklo. Underutilized o kaunti lang daw kasi ang siklistang gumagamit ng bike lane. Pero ngayon pa lang, inuulan na ito ng batikos. Giit naman ng MMDA, patuloy pa ang kanilang pag-aaral sa planong motorcycle lane. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nagbabala ang ilang eksperto laban sa pag-iiwan ng flammable materials sa loob ng sasakyan. Kahit plastic bottles, pwede raw pagmulan ng sunog. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. 19 na sasakyan ang natupok ng apoy sa open parking lot sa NAIA Terminal 3 noong Lunes.
Isa sa mga tinitingnan dahilan ng mabilis na pagkalat ng apoy ang naiwang flammable material sa loob ng isa sa mga sasakyang nasunog. Pero ano-ano nga ba ang mga maituturing na flammable material na hindi pwedeng iwan sa loob ng sasakyan lalo ngayong tag-init? Ayon sa Bureau of Fire Protection Pasay, kahit plastic na bote ng tubig, posibleng pagmulan ng sunog. Mas tataas pa ang tsansa ng sunog kung nakaparada direkta sa ilalim ng sikat ng araw ang kotse. Itong mga water bottles ay maaaring magkaroon ng magnifying effect kapag sinusubukan nating itutok sa araw at itinutok natin sa isang flammable object tulad ng papel, nasusunog. Maaari itong mag-cause ng sunog. Sabi naman ng automobile expert na si Attorney Roby, may bahagi ng kotse na hindi dapat iniiwanan ng gamit, lalo na kung nasa arawan. The hot spots, of course, are the top edges of the interior of the car. In other words, the steering wheel, the dashboard, the center console as it's exposed under the front windshield. No? There are other areas which tend to be hotter than the rest of the car. May payo naman ng mga eksperto para iwas sunog sa mga sasakyan ngayong tag-init. Do not park in the sun. Park in the shade. Park in a covered parking lot. Make sure that the ground is free and clear of combustible material. Walang dry grass, walang garbage, walang combustible paper. At kung hindi naman natin kailangan na yung water bottle na yan, hindi natin iinumin na, maaaring itapon na lang natin ito sa mga recyclable trash cans. Paalala rin nila, hindi lang plastic na water bottle ang pwedeng pagmulan ng sunog sa kotse. Kapag naiwan sa initan, posible ring maging mitsa ng apoy ang alcohol, hand sanitizer, power bank at pabango. Ugaliin din daw na ipasuri ang wirings ng mga sasakyan. Mas mainam din na mayroong fire extinguisher sa mga kotse para handa sakaling magkaroon ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Susunod sa tindi ng init, aso sa Quezon City nalapnos ang talampakan. At silipin mga kwela at patok na marketing strategy online sa Kwentosang Minuto ni Mark Logan. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Dahil sa matinding init ng panahon, nalapnos ang talampakan ng isang aso sa Quezon City. May tips naman ang isang animal rights group para mabantayan ang inyong mga fur babies ngayong tag-init. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Puno ng sugat at halos malapnos na ang mga talampakan ng asong ito. Natagpuan siyang nakikisilong sa isang bahay sa Quezon City noong Miyerkules na nakaraang linggo dahil sa sobrang init ng panahon. Kwento ng residenteng si Sharon, noong una inakala pa niyang nabiktima ng hit and run ang aso dahil hinang-hina na ito at hirap tumayo. Initial thought namin was baka nasagasaan, hit and run kasi as in nanginginig siya in pain nung tumayo siya. But yun, sobrang uhaw niya tapos gutom din so talagang pinilit niyang tumayo. Mabuti na lang malapit si Sharon sa mga hayop dahil isa siyang education officer ng PAWS o Philippine Animal Welfare Society. Agad niyang dinala ang aso sa kanilang klinik. Sa pagsusuri, lumalabas na napaso sa sobrang init ang aso kaya siya nagkasugat. Doon nakita nung vet namin na may first degree burns yung paws niya. Dahil? Sobrang init. So our vet was thinking na since sobrang init, tinry niyang maghanap ng sisilungan and may naapakan siya na pwedeng bakal na tinry niyang sumampa na sobrang init. Makalipas ang isang linggo, bumubuti na ang lagay ng asong pinangalanan nilang Benji. Naghilom na rin ang mga sugat sa kanyang talampakan. Payo ng PAWS sa mga pet owner, laging bantayan ang mga alagang hayop, lalo't doble ang init na kanilang nararamdaman. So always provide easy access to fresh, clean water at all times. Make sure that your dog is nakakapant kasi yung kanilang way of dealing with the heat is to put out their tongue. Iwasan din na damitan o pagsuotin ng mga bota o medyas ang inyong fur babies dahil pinipigilan pa nitong magpawis ang inyong mga alaga. Alamin din kung maselan ba sa mainit na panahon ang breed ng inyong pet at kung mas mainam, nakasama siya sa loob ng bahay. May mga aso at pusa rin kasing aircon is life. Ito yung mga dogs na pango. So may mga nag-aalaga ng pug, ng French bulldog,
ng mga Shih Tzu na pango, please be very aware na sila ay mas nahihirapan than the ordinary dog na meron pong nguso na mahaba because they have difficulty talaga trying to cool off yung heat na nararamdaman nila. So kaya hindi advisable for us in a tropical country. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Patay ang isang lalaki matapos mahulog sa water tank sa India. Sa Peru naman, gumamit na ng helicopter ang mga otoridad para ma-rescue ang natrap na residente sa nasusunog na gusali. Ang Frontline News Abroad sa report ni Marian Enriquez. Mala eksena sa pelikula ang rescue operation sa nasusunog na gusali sa Lima, Peru. Sa gitna ng inaapulang apoy, gumamit ng helicopter ang pulisya, mailigtas lang ang lalaking natrap sa loob ng gusali. Halos lamunin na ng apoy ang buong establishmento. Nabalot din ng makapal at kulay itim na usok ang gusali, kaya lalong nahirapan sa pag-apula ang mga bombero. Sa huli, nasagip ang natrap na residente. Wala rin daw nasaktan sa sunog. Inaalam pa ang kabuuang halaga ng pinsala at ang sanhi ng apoy. Sa Hyderabad, India naman, makikita sa video ang pagpasok ng isang lalaki sa loob ng tinutuluyan niyang hostel. Nakatatlong hakbang pa lang siya nang bigla siyang naglaho. Nahulog na pala ang lalaki sa nakabukas na water tank. Napalingon naman ang tenant na ito pero hindi niya nakita ang aksidente. Sumilip siya sa labas ng gate saka tinignan ang nakabukas na water tank. Makikitang ilang beses silang nagpabalik-balik ng kasamang babae pero wala silang nakita. Ayon sa mga otoridad, gabi na nang narecover ang bangkay ng nahulog na lalaki na isang software engineer. Idinemanda naman ng mga pulis ang may-ari ng hostel dahil sa kanilang kapabayaan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Binalot ng alikabok ang Athens, Greece matapos ang matinding dust storm sa Sahara Desert sa Africa. Wala pong filter ang napapanood niyong video. Sa kapal kasi ng alikabok mula sa disyerto, literal na naging orange ang langit. Ayon sa mga otoridad, dinala ng malalakas na hangin ang alikabok kaya nakarating sa Greece. Dahil dyan, tumaas din daw ang temperatura sa lugar na pumalo sa 30 degrees Celsius. Sa ngayon, balik normal na ang sitwasyon sa lungsod pero may mga bakas pa rin daw ng makakapal na alikabok. Mga kapatid, for the win ang layup ni Stephen Holt at nagwagi ang Terra Firma Jeep kontra Northport Batang Pier 110-108. Nilusutan ni Holt ang depensa para makapuntos at pinutol ang 2-game losing streak ng Jeep. Kinailangan mag-step up ni Holt dahil sa pag-foul out ni Wami Chongson sa last 24 seconds ng laro. Sinecure naman ni Kemar Carino ang panalo sa pagsupalpal sa attempt ni Arvin Tolentino. Akyat ng 5-5 ang Jeep habang bagsak sa 4-6 ang Batang Pier. Meron namang handog ang PBA sa lahat ng laborers at libre ang nood nyo sa May 1 para i-honor ang Labor Day. Kailangan lang magpakita ng ID, lisensya, uniform or kahit anong pruweba na kayo ay nagtatrabaho at makakanood kayo ng libre sa PhilSports Arena. At sa ongoing NBA playoffs, tinabla ng Dallas Mavericks ang kanilang first round series kontra LA Clippers 1-1 pagkatapos ng 96-93 win sa Game 2. Pinaunahan sila ng dynamic duo ni Luka Doncic at Kyrie Irving na pumuntos ng 32 at 23 respectively. Dikitan ng laban, dikitan hanggang dulo ang laban kung saan nag-trade ng runs ang dalawang koponan. Naging dagger ang step-back three-pointer ni Luka Doncic sa harap ni James Harden at na-secure na nila ang panalo. Lilipat ng Dallas ang serye para sa Game 3. At tayo na din ang Eastern Conference matchup ng Indiana Pacers at Milwaukee Bucks pagkatapos ng bounce-back win ng Pacers 125-108. Nagtala ng 37 points, 11 rebounds, and 6 assists si Pascal Siakam at nag-ambag naman ng 22-7-6 si Miles Turner. Hindi naging sapat ang 34 points ni Damian Lillard para sa Bucks na naglaro pa din nang wala si Giannis Antetokounmpo. At yan ang mga pandi ng Sports News Today. It's your Sports Tito Mike Reyes. Peace and love.
Pumanaw na si dating senador at human rights lawyer Rene Sagisag sa edad na 84. Inanunsyo ito ng kanyang pamilya pero walang nabanggit na dahilan ng pagkamatay. Nagsilbing senador si Sagisag noong 1987 hanggang 1992. Naglingkod siya bilang chairman ng Senate Committee on Ethics at Ad Hoc Committee sa Bataan Nuclear Power Plant. Kabilang din siya sa mga opposition figure na nakulong sa kasagsagan ng martial law. Kalaunay naging spokesperson siya ni dating Pangulong Cory Aquino. Bilang pagbibigay pugay kay Sagisag, nilagay sa half-mast ang watawat ng Pilipinas sa Senado. Inalala rin siya ng mga senador, kabilang si Senate President Mig Zubiri, na inilarawan si Sagisag na man of true honor, dignity, and integrity. Ayon naman kay Senator Loren Legarda, si Sagisag ay naging voice of the voiceless na walang takot na nanindigan kahit mapanganib para sa kanyang buhay. New movie alert para sa Francet fans. Magtatambal sa isang pelikula sina Dirty Linen stars Francine Diaz at Seth Federin. Para yan sa rom-com fantasy film na may future you. Iikot ang kwento sa kung paano magkakakilala ang mga karakter ng Francet sa isang online dating app. Pero ang catch, nasa magkaibang timeline pala ang dalawa. Ito ang kanilang kauna-unahang pelikulang pagbibidahang bilang love team. Makahulugan naman ang naging sagot ng dalawa nang matanong sila kung paano nila gustong makita ang isa't isa sa future. Yes po. Hindi man romantically kasi iba rin naman po yung na-build naming friendship. And I think mas nagtatagal kasi kapag magkaibigan. So, masasabi ko pong yes, nakikita ko si Seth sa future. Gusto kong makita si Seth sa future na may it be with me or without me. Na successful, masaya. Gusto kong makita na maabot ni Francine lahat ng gusto niyang marating. Gusto ko siyang makitang masaya. Inanunsyo na ang magiging reunion project ng mag-ex na sina Julia Barreto at Joshua Garcia. So wala ka talagang balak mag-sorry, no? Bakit? Magmamatter pa ba yung apology ko sa'yo ngayon? Yan ang patikim ng kanilang upcoming film na Unhappy for You. Tila saktong-sakto sa dalawa ang kwento ng kanilang bagong proyekto. Tatakbo kasi ang kanilang pelikula sa journey ng mag-ex na muling nagkita makalipas ang ilang taon. Ide-direct ni Peter Sen Vargas ang pelikula na coming soon this year. Kwento ng produksyon, mas intense, mas palaban, mas sexy at mas mature na Josh Lia ang makikita ng mga manonood sa kanilang bagong pelikula. Ang ating Miss Universe 2015 na si Pia Wurtzbach kinilala bilang Global Fashion Influencer of the Year. Inanunsyo yan mismo ng prestihiyosong fashion award-giving body na Emigala Fashion and Beauty Awards. Matatanggap ni Pia ang pagkilala sa Dubai sa April 27. Ang award na ito ay ibinigay kay Pia kasunod ng mga pagdalo niya sa Milan at Paris Fashion Week. Kabilang siya sa mga celebrity na nakakuha ng highest media values at may tuturing na isa sa most visible influencers ngayon. At yan ang mga showbiz update ngayong Wednesday. Sa ngalan ni Khaled Karet, ako si Janie Alipoon. Eto, tama ba to, partners? Si Biwata, may nahanap na raw ang nawawalang kapares. At ito, para siguradong tanggal init, tadtarin ng electric fan ang dingding. Yan, at iba pang makukulit na entry ng ating mga kapatid online, silipin sa Kwento Sang Minuto ni Mark Logan. May kasabihan tayo, huwag magbunyi pag di pa tapos ang laro. Hindi ka magiging GOAT kapag ganyan. Gayahin mo si Lebron. Laging may dalang GOAT. Kung di uubra sa'yo ang timbang may yelo, panggoli, magpaka-famous para kuyugin ka ng fans. O kaya, huwag mong solohin ang fan. I-share mo sa buong sambayanan.
Usong-uso, tinuhog na prutas from Korea. Tanggolu, tawag nila. Kapag maangas, makakahanap din daw ng katapat. Pero nahanap mo na ba ang iyong kapares? Grabe ang dinulot ng pag-ulan ay lumambot ang lupa. Ingat lang sa dinaraanan dahil any monument niya. Wala. Ay, nagbabalita mula sa Frontline. Mark Logan, News 5. Uy, in fairness, akala ko totoo yung chat. Kaya ingat kayo sa deepfake, ha? Tignan mo si Diwata, no? May ka-look-alike na. Ano ba yun? Totoo ba yun? Or inano lang? Parang pinatong. Photoshop, ha? Baka Photoshop. Ang galing. PBBM nga eh, di ba? Dinidetect na eh. Kaya Pero mag-ingat tayo. yung boses ni PBBM. Ikaw! Totoo ko, ha? Hindi ako Bibig mo, di ba? AI. Hindi ako AI, ha? Totoo ko. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.